Sa ibabaw ng ilog Pasig ay dahan-dahang umuusad ang Bapor Tabo. Mabagal, paliko-liko at puno ng yabang, tulad ng pamahalaang namumuno sa kolonya. Mas bibilis ang palalan. Oo, okay, tabunin na lang at yung daan. Hindi ba ito pag-usapan na yan, Mamba? Paramihin natin sila at sila ay hukay ng hukay. Magandang idea doon sa studio. Susulat sa ito. So, ganito ang nagdigil ng Kapitan General. Ang tanyag na si Simon. Ako ay isang malakalamang din mo. Kung walang pakilang, Mas delikado ang tahimik. Kung sa ibabaw ay may liwanag at hangin, sa ilalim ay may pawis, gutom at pag-asa. kita mo ba? Sa itaas ang may kapangyarihan at sa ibaba naman ang pasanin. Ngunit akala mo nagsisimula na sa iba pa. At dito na nagsisimula ang pagbabago. Lumayas na riyan! Hindi para sa iyo ang lugar na ito! Hanggang kailan tayo mananahimik? Hanggang sa matutong magsalita ang bayan. May sinasabing di bagong kaibigan daw kami sa Lindera. Isang bayan mo kayo. Sinumbal. Sinasabing pinamamahal niya ng mga espiritu. Mga pamahiin ng mga Indio. Sa katakot at paniniwalang hanggan, ang kapangyarihan. Hindi dahil kay San Nicolas, lulubog ang bapor. Hindi San Nicolas magliligtas sa atin, kundi ang pagbabago. Sa bawat alamat ay nakikita niya ang takot ng namumuno, takot sa katotohanan. Isang magsasaka na nagmula sa wala, si Cabezang Calas. Pinaghirapan ko ito sa dugo at pawis. Ang lupang ito ay sampe. Wala itong mayari noon. Ngayon, meron na. Ang lupa nito ay aming buhay. Sa araw na iyon, namatay ang tahimik na magsasaka at isinilang ang galing. Salamat at may pasahero pa rin ngayong gabi ng Pasko. Hoy, tumigil ka! Bakit walang ilaw ang karabahay mo? Ginoo, nasira po kanina. Pasko po ngayon. Batas ang batas! Kaunting awa lang po. Uuwi na po ako sa pamilya ko. Tahimik! Ganito ba ang taro masagat may pangalan ng tagapagbilas? Sa gabing sinasabing banal, kawalan ng awa ang nanonood. Nakikita mo na ngayon? Hindi ko na maintindihan ang muntong ito. Ang sistema nito ay bulok ang gamitan. Ano ba? Uy, Hindi ito bumabago sa tamang panalangin namin. kung gano'n paano? Sa pamamagitan ng sakit na kanilang mararamdaman. Dugo? Yun ang hingit ng kalayaan. Sa gabing isinilang ang pag-asa, isinilang din ang galit.
lumipas, malapit na lumabot ng mga pangarap ko. At kapag nakamit mo na, ano gagawin mo? Kayo? Yung mga eh. Oo. Ang akala mo'y patay. Buhay. Hindi na ako si Christos na may bara. Ako na sa sumunod. Kaaway ng sistemang sumira sa akin. Bakit kayo nagbalik? Upang masakin naman yung tumitil sa akin pangangakapag. Sumama ka sa akin. Isang hudyat lamang at magkaalam ng Maynila. Ba't marami nila sa inyo magagamit? Walang revolusyon. Ang wala ng sakripisyo. Mas pipiliin ko pa rin magpagaling kaysa pumatay. Dadarating ang araw na maintindihan mo rin ako. Sa bawat batong ito ay may halagang dugo. Paghiganti lamang ang natitirang katarungan. Itay, kahit kaunti lang, magsalo-salo pa rin tayo. Paano tayo magsasaya? Kung ang lubang bumuhay sa atin ay inaagaw. Hindi makatarungan ang nangyayari sa atin. Ako ang naglinang ng lupang iyon. May dokumento ang kumbento. Wala ito noong ako'y nagsimula. Wala kami magagawa. Mga Ginoo, isusulat kong maunlad ang ating kolonya. Tunay na progresibo ang ating pamamahala. Ang progreso ay nasusukat sa kapangilabangan ng nakakarami. Tama. Sa anino ng kasaganahan, naroon ang gutom. Anong masasabi mo sila? Dagdagan niyo ang buwis, paghipitan niyo ang batas, hindi ba't magagalit ang bayan? Pag napuno ng sisidlan, kung sa ito sabi, Pinapakain niya ng galit ang sistema. ikaw Placido, ano ang prinsipyo? Hindi ko pa narinig. Lumabas ka! Sa halip na ipaliwanag ang pinag-aaralan, pananakot ang mamamayan. Hindi tinuturuan ng maayos ang mga estudyante, sinusubok lamang sila sa hirap. Susulong natin ang Akademya ng Wikang Kastila. Upang hindi na tayo makapasa sa sariling bayan. Sa kalaman na sisimula ng pag-uusap. Hindi ako mayabang. Ngunit namumuhay ako ng marangal. Hindi ako nangyayalap sa politikan. Gusto ko lang ng buhay ng payapa. Hindi ko kayo. Hoy! Ikaw mayari ito? May pahintulot ka ba? Ibabahas ko ako ng tamang buwis. Wala ko ang ano. Hindi sapat ang sinasabi ko. May karagdagang mayroon ka pang dapat ibigay. Utos ito ng mga nakatataas. Ngunit wala na po ibigay. Pinaghihirapan ko wala kang ito. Ang ginagawa ko. Ngunit pamatayin ako na mamumuhay. Oo nga eh, kahit sandali man lang, basta maglibang. Paslan mo! Ang maliwanag ay kilaw ang naghihirap. Ngunit, bukas, sila ay maghihirap ulit. Huwag kang mag-alala, ginaw si Juan.
Isusulat ko ito bilang patunay na ang kasiganahan ng teksto ay totoo. Kasiganahan? O pagpapakita ng tao lamang? Ginoo at ginaw, pagmasdan niyo ang aking wala. Sa galing ng pandaraya, nalilimutan ang taong katotohanan. Madaling linangin ang taong gustong maniwala sa mga lamang. Hindi tayo dapat na matras, karapatan natin ang edukasyon. Hindi natin kailangan namingin ng labis, pantay na pagtingin lamang. Puros mag-ingat tayo, madami na masig. Ang mga kabataang ito'y nagiging mapangahas. Hindi ito maaari. Hindi natin sila dapat hayaan. Pakaisipin nilang kaya ng lumaban. Ang simpleng kahilingan ng mga estudyante ay unti-unting pinalaki at ginawang banta sa pamahalaan. Narinig mo ba? May pinabalak na naman daw yung mga estudyante. Akala ko, akademya lang ang hinihingi nila. Hindi. Maaaring may pinaplano ko silang ito. Mga Ginoo, magandang umaga. Umaga. Kapag hinayaan natin ang mga bataang ito, baka lumaki ang kanilang mga ulo. Tama, mas mabuting pigilan sila bago banwala. Sulat ko na may banta ang kapayapaan ng kanilang samahan upang matigil natin ang kanilang mga binabala. Ang mga taong nagkapangyarihan ay agad naniwala sa mga paratang. Sa halip na imbestigahan ang katotohanan, mas pinili na lang maniwala sa haka-haka. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo pinag-iinalaan. Ang gusto lang naman natin ay edukasyon at pagkakapantay pa rin. Yung mga taong natatawag sa mag-aaral. Narinig mo ba? Ipinatawag daw ang mga estudyante dahil sa kanilang kahilingan. Akala ko simple yung academy na ngayon. Bakit parang lagi mo lang usapan? Kasi sana sila magsalita. Mga kabataang yan ay nagiging mapangahas. Dapat silang bantayan. Kapag nasanay sila magsalita, baka isipin nila na kaya nilang labanan ng pamahalaan. Wala naman akong nakikitang masama sa hinihingi. Mas mabuti huwag tayo makialam. Mahirap lang madama. Kung inuusik sila, baka may dahilan ng pamahalaan o baka pinigilan namin sila. Sa ganitong bayan, hati-hati ang isip at ang takot ang naging bagay. Madaling panatilihan ng kapangyarihan. Mga sa pagkaroon, ito ang tunay na isang gabi na puno na kultura at music. Sa totoo lang, mas mabuti pang manood ng opera kaysa makinig sa mga reklamo ng mga indio. Lalong nabuhay ang bulwagan na dumating si Paulita Gomez. Ganda, elegante at puno ng kumpiyansa. Mag-oopuan ka! Mas maganda pa sa opera! Ang tagpong iyon ay tila palaso sa puso ni Isagani. Ang teatro ay tila sa lamin ng kultura. Maganda sa paglabas. Ngunit may kalusutan at kawalan ng kaparuhan sa likod.
Habang sila ay bala sa kanilang naliwan, hindi na lang naguguhan ka na lang mundo. Isang bangkay na lamang ang dating makapangyarihang negosyante na malapit sa mga praile. Oo. Ang sistema ito ang pumatay sa kanya. Tulad ng pagpatay kay Maria Clara. Hanggang kailan ka ba magtitiis? Hindi ka ba galit? Hindi ka ba napapagod maging biktima? Galit ako. Ngunit di ko kayang pumatay. Di ko kaya magasik ng dugo. Hanggang sa uli, sila pa rin ang pinili niya. Sagani! Bakit hindi ka tumingin sa akin kanina sa tulaan? Galit ka ba dahil kasama ko sila dito? Di ako nakagalit sa'yo. Nakagalit ako sa sistema pumipilit sa'yo sumama sa mga taong di mo naman umiilig. Audita, darating na ang mga araw na ang real estate tatawid sa ating mga bundok. Magiging malaya at masagana na ang Pilipinas. Magagandang pangarap ni Sagani. Ngunit sa mundong ito, ang mga pangarap ay madaling maturog ng biyagdan. Magtatagay-tagay tayo mamaya para sa ating mga praile. Kaya tuturo kung paano. Hindi matuto! Bali! Pag-iingat lang ng mga para sa pagbiyanan ng Pilipinas. Magulo at madulas at mahirap nunukin. May mga espiya sa labas. Nakita tayo ni Padre Sibayla na nagtitipon-tipon dito. Bukas, may malaking gulo na mangyayari sa universidad. Huli na lahat! Walang ititira! Wala akong alam sa mga kapag-general. Ganito ang buwan sa kalisiyan na aking kusina. Uy! Sino ang palawalag? Ay! Isagani, bakit nga ba kayong mga estudyante ay galit sa amin? Ano ba ang gusto niyo? Ang gusto lang namin ay ituring kaming karapat-rapat na parang tao. Ang karunungan ay binibigay lamang dapat sa karapat-dapat. Paano kami matututo kung ang edukasyon na ibinibigay niyo sa amin ay ginagawa kami mang